maghanap ng ibang paraan para yung yung natutulungan ng pagkor ay tuloy-tuloy. Talagang nanindigan siya sa batas, nanindigan siya sa doktrina, kung ano yung aral sa loob ng Iglesia ni Cristo, yun din ang sinasagawa niya sa kanyang tungkulin sa pamamaga po. Kumusta na po ang lahat? Good morning, araw, tanghali, hapon. Kumusta po kayo? Ngayon ay linggo. Walang pasok, walang trabaho. Gagawa tayo ng bagong video reaction. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa, kumusta na po kayo lahat, mga OFW? Maraming salamat sa patuloy po ninyong panonood sa ating mga video. Sa mga kapatid na nasa iba't ibang panig ng mundo, kumusta na po kayo lahat? Magandang araw po, magandang umaga, magandang gabi, o anumang oras ninyo mapanood. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsuporta. Ito, tatalakayin natin yung mga napapanahong issue, yung tungkol sa gambling, illegal gambling online. Na alam natin na ang lahat ng yan ay under ng PAGCOR, Philippine Amusement Gaming Corporation. Yung PAGCOR na yan, ang pagkakaalam ko ay, kung hindi ako nagkakamali, matagal ng panahon yan, panahon pa ni President Marcos Sr. na itatag, na isabatas yan sa pamamagitan ng presidential decree. Kasi yung panahon na yun, under ang pamahalaan sa batas militar o martial law. Yun. Mainit sa pwesto ko ganina. Malinsangan. Brown out kaya lumipat ako rito sa puno ng mga kahoy. Magaling kang kupal ka. Kahoy. Presko sa isipan. Wow naman! Wow! Ituloy po natin yung ating topic, yung tungkol sa PAGCOR. Kasi malaking usapin talaga yan. Hindi yung makukuha ng isang araw, isang linggo. Maraming pag-aaralan dyan. Kasi kung itotal ban yan, maraming maapektuhan sa emotional. Paano yung mga hindi na nakabawi, yung natalo. Di siyempre gusto rin bumawi. Tapos yung social, yung sa pagitan ng community, yun, apektado yun. Yung pamilya, nag-aaway-away na yung buong pamilya dahil sa sugal. Maraming maapektuhan. Sabi nga ni Senador Rodante Marcoleta, may mga nagpakamatay pa daw na bata. Ano yun? Kaya ang pinag-uusapan doon ay yung tungkol doon sa illegal gambling na online. Kaya marami sila doon sa Senado eh. Halos lahat ng senador nandoon. Yung may kaugnayan doon sa PAGCOR. Kasi yung mga sugal, mandato yan ng PAGCOR. Nasa ilalim ng PAGCOR. Yung mga, lalo kung may mga lisensya. Tapos yung PAGCOR naman, maraming ahensyang natutulungan. Ito, alamin po natin kay Senador Rodante Marcoleta. Panoorin po ninyo para maliwanagan tayong lahat. Kasi ako rin, hindi ko alam kung paano mag-function yung PAGCOR na yan. Halimbawa, yung PAGCOR, kinuha ko yung batas eh. Presidential Decree 1869, panahon pa ng dating Marcos. Pangulong Marcos, yung una. President Marcos 1. Kasi presidential decree ito eh. Eh, siya lang naman ang naging presidente na nakapag-i-issue ng batas. Di ba? Kasi kasama sa Under martial law tayo. No? Ngayon, hindi naman yun yung sinasabi ko na Philippine Presidential Decree. Yun. Panahon pa ni President Marcos Sr. Na umiiral hanggang ngayon yung PAGCOR.
Kaya hindi na kinancel, hindi na tuloy-tuloy na hanggang ngayon. Pero marami na ang nabago. Kasi yung PAGCOR, yun yung may dalawang pa yan, yung siya ang operator, siya pa ang regulator, yung PAGCOR. Dalawa yung trabaho niya. Operator, regulator. Pag mag-regulate siya, luluwagan yung regulate, kikita ang operator. Ang gulo ako nahihiwagaan ako pagka kumita siya, si operator maraming matutulungan, maraming mabibigyan. May pondo yan sa PhilHealth, pondo sa national, sa sports, mayroon din yan. Pero yung regulatory, lumuwag. Ayun, doon pumapasok yung online gaming, gambling. Pero malaki ang kita. Diba? Nakukuha niyo yung ibig kong sabihin? Nangangati tuloy yung ilong. Baliw. Tuloy natin. Ang daming social issues na hindi lang social, emotional, psychological. Di ba? Kasi sa social doon, yung fiber ng lipunan na binubuo ng maraming mga pamilya. Kung tutuusin mo, ang pinag-uusapan dito, kung lumala ng lumala yan, anong ginagawa ng regulator? Ayun. Di ba? Oo. Kasi simpleng-simple lang Ang regulator ng mga online gaming operators, PAGCOR. PAGCOR, oo. Kasi nasa kanyang nasa kanyang mandato yun Hindi ko makuha kung paano ito solusyonan, itong problema sa PAGCOR. Kasi siya ang operator, siya pa ang regulator. Paano niya magagawa yung trabaho niya, paano yung magawain niya? Kung yung mga gambling ay tawag nito, i-total ban o strict regulation, anong gagawin? Tuloy natin, panoorin po natin si Senador Rodante Marcoleta. Pagtiyagan po ninyo, panoorin yung maganda itong topic nila, maganda yung tinatalakay nila sa Net 25. Yung PAGCOR kasi sa unang batas na yan, presidential decree, hindi lang siya, siya kasi yung operator, siya pa yung regulator, kaya nga sabog Oo. Isa sa kanyang mga gawain, ito to regulate, sabi niya, operate, authorize, and license games of chance. Games of cards. Operate. And games of numbers, particularly casino gaming in the Philippines. Generate revenues. Ito yung niya Kaya, dalawa dual responsibility, dual person siya Dalawang katauhan meron siya. Dalawa yung function, yung trabaho niya. Sabi ni Senador Rodante Marcoleta. Pero, kung pagsabayin mo yun. Ito, panoorin natin. Ano yung dalawang yun? generate revenues for the government, socio-civic, and national development programs. So sa ganyang kalagayan niya, talagang siyang nag-ooperate, siyang nagre-regulate. Pagkaraniwan, pag ganyan ang ganyan ang opisina mo, parang may conflict di ba? Conflict. Pag sinapay mo yun, yung dalawa niyang trabaho, operator, regulator, luluwagan niya yung regulation. Kasi maraming papasok na kita. Operator siya tapos yung kita niya,
hati-hatiin din ibabahagi. Pero maraming papasok doon sa regulator, sa regulation na hindi na maganda. Nakukuha po ninyo yung ibig kong sabihin. Yun yung pinag-uusapan nila sa Senado kung paano i-regulate. Kung total ban, wala nang income, paano na yung mga sinusuplayan ng pagko sa na ahensya ng gobyerno. Kaya malaking usapin po ito. Hindi po basta-basta yung usapin na yan. Maaaring magkaroon ng mga pagdidebate yan. Sigurado yan, magkaroon ng debate patungkol dyan sa bagay na yun. Subalit, para sa akin, dapat na talagang i-total ban yung mga sugal na yan. Casino, ano pa man yan, anong lahat. Saludo ako kay Senador Rodante Marcolita. Talagang nanindigan siya sa batas, nanindigan siya sa doktrina. Kung ano yung aral sa loob ng Iglesia ni Cristo, yun din ang sinasagawa niya sa kanyang tungkulin sa pamahalaan. Walang sinisino. May sabi nga niya, baka hanggang salita lang tayo dito, hanggang panukala lang. Sinabi niya, hinahamon niya yung mga kasamahan niyang mga senador. Narinig naman siguro ninyo yun, napanood naman siguro ninyo yung sinabi niyang yun. Kaya, ako, personally, talagang walang magandang itutulot yung sugal sa ating buhay. Marami nang napahamak, marami nang nawasak ng tahanan, pamilya. Yun lang. Ganun lang yun, kasimple. Maghanap ng ibang paraan para yung natutulungan ng pagkor ay tuloy-tuloy. Hindi yung sugal. Sa bagay, nandiyan naman sila mga abogado, senador, mga babatas. Kaya nga sila nandiyan para ayusin yung problema na yan. Pero yung mga walang lisensya, nagsabi na yung parang spokesperson ng pagkoryot na i-unlink na nila sa mga e-wallet, Gcash, Paymaya. I-unlink na nila tawag nito. Top down ba yun? Top down. Basta wala na, hindi na makakuan. Hindi na pakikinabangan. Pero yung may mga lisensya, ewan ko kung anong napag-usapan nila. Kasi kung ipapanood ko sa inyo lahat, ang haba nun, ang haba. Napakahabang talaga ilang oras yun. Kayo na lang pong bahala. Bueno, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay sa ating mga pagtatalakay ng mga ganito. Hindi ko alam kung naliwanagan kayo. Para sa akin, conflict talaga. Maraming salamat po.